Mukhang tanga lang, eh. Ito naman mga kababayan, mga pang-inis sa mga DDS. Ito naman, sigurado mabibengbang ang mga DDS dito. General Torre naghabon mga kababayan sa mga DDS. One-on-one debate, nanindigan. Etong si General Torre na mas nakakatakot at mas maraming patayan sa panahon ni Digong Duterte. Nako DDS. Hindi nyo talaga kaya si General Torre. Ito po ang kanyang pahayag. Drug war, patayan na ng patayan. Walang confiscation ng mga droga sa baba. Right. Ayan, kaya kong ipakita ang numbers please, niyan if you could na forward. nandyan. Ulitin ko ha. Drug war, patayan na ng patayan. Walang confiscation ng mga droga sa baba. Right. Ayan, kaya kong ipakita ang numbers please, niyan if you could na forward nandyan me. Yes, sa ating Directorate for Operations saka sa Crime Lab. Crime Lab na data yan. Yung mga submitted evidence sa kanila since the start of the drug war as compared to what the present administration is doing. General, do you think that that has to be communicated in a better way? Kasi yung line of attack ng mga DDS parati is mahina sa drug war, tumaas ang krimen, dinaksan tayo ng shabu and drugs and all that. Kasi yun yung line of attack. Ito nga ang kuwan ko eh. Ito nga ang tinatanong ko sa tuturan eh. Do you really feel safe during the time? Do you really feel safe? May magsasabi, oh, we feel safe. Oy, mga DDS. Sabi ni General Torre, ano ba talaga? Do you really feel safe nung panahon ng drug war ni Digong? Ito yung paliwanag niya ha. Para sabihin ko sa inyo, at itong si General Torre, isa sa mga saksing buhay na walang katotohanan yung sinasabi nyo na safe sa panahon ni Digong. Rephrase natin. May anak kang high school. Okay lang ba sa'yo? Na alas 7 ng gabi, wala pa sa bahay nyo. Yan. Sa ating mga kababayan, tanungin nyo mga sarili nyo. 2016 to 2022. OMG, totoo ba to? Ang baba ng prices. Yes! Sa Shopee Mall, siguro Yun lang, padalastas. ng gabi. Kasi ang mga anak ko high school during the time, nakatira ako sa Quezon Avenue. Diyan sa Quezon City, ang likod ko tatalon. Kasi ang mga anak ko high school during the time, nakatira ako sa Quezon Avenue. Diyan sa Quezon City, ang likod ko tatalon. Bakit? Masarap lang yung tingnan habang hindi ko pa tinatamaan. Paano naman yung anak nung sarhento diyan sa Fairview? Nagre-review ng nursing. Lumabas. Nasa dyaryo pa hanggang ngayon yan. Lumabas, bumili ng cup noodles sa tindahan. Dinaanan ng tandem, patay, kinamagahan. Ano sinabi? Ay, mistaken identity. Teka muna. First and foremost, sino ang gumawa nun? Di ba? Hanggang ngayon, unsolved. So ito yung mga death squads, no? Ito yung diba? mga mercenary groups. Yeah. Ano yun? Ba't nagsilabasan ng mga ganun? At ang bottom line dun, okay lang ba sa atin yun? Ang sasabihin nila, hindi, pag wala ka namang kasalanan, Law-abiding citizen ka na. pag law-abiding citizen ka, yung nagre-review na yan, hindi ba law-abiding citizen? Si Kian na namatay, hindi ba law-abiding citizen? Paano naman yung bata na pag-grade, patay dahil tinamaan ng bala? Ano yun? Sasabihin? Do we have a final number? Because I saw up to 153 by 2018 ng mga Yun yung sinasabi natin mga kababayan eh. 'Di ba? Unang-una, ang mga namamatay talagang mga nakatsinelas. 'Di ba? Positive. At yung nakita natin yung mga ballistic, yung mga barel. Kung makikita nyo, sabi nila mga nanlaban daw, mga kababayan. Pag sinabi mo nanlaban, syempre may mga baril yan. Bakit yung nasa crime lab wala pa atang 100? Nasaan napunta? Yung mahigit 5,000 na mga sinasabi na nanlaban. Paano manlalaban kung wala itong personal na hawak na deadly weapon? 'Di ba? Ng barel o kaya kutsilyo. Doon ba lang magtataka tayo? At yung sinasabi ni General Torre, tama, mga ka-GP Natics, na tayo, paano mo sasabing safe? 'Di ba yung mga anak-anak natin, yung mga anak ko nun, talagang pinapapasok ko na kaagad yan eh. Kasi nga, paano mo magiging feel na safe nung panahon na yon samantalang maraming mistaken identity? Maraming bata, maraming walang kasalanan ang nadadamay. Bakit? Dahil pag may napatay sila, sasabihin lang nila that is shit happens. Sabi ni Bato. At kung ito naman mga kababayan, sasabihin lang nila palabas na ito daw ay nakalimutan ko yung terminology na ginagamit nila eh. Ito daw ay dulot lamang ng kanilang operasyon. Anak ng tinapa, dulot ng operasyon. Dapat you are making sure of yung paligid na wala pong mga madadamay bago kayo magpaputok. Bago kayo makipagbarilan dyan. 'Di ba?
Hindi pwede yung may madadamay, collateral damage, yun yung nakalimutan ko kanina. Palalabasin nyo lang, collateral damage eh, nagkaputukan eh, kaysa naman kami ang mapatay. Anak ng tinapa. Diba? bata na namatay sa quote-unquote Oo. drug war niya. Iwanan mo Bata na. to, I mean, Hindi na ako mag-speculate sa numbers yan, Richard. Ang Yeah. exact numbers yan ay nandyan sa mga dyaryo na natin eh. May mga research na Right. ginawa dyan. It's already published in the Mama mass Riz media. Casilos, So, hindi na collateral natin kailangan damage pang po. Tama. speculate yan. Napakarami yan. At sinabi, shit happens. Hindi ah. Hindi pwede shit It's easy happens. to say that kung hindi apektado yung pamilya mo. Yes. Exactly. Okay lang kung hindi ka tinamaan dyan. Masarap lang yan. Pag hindi ka tinatamaan, paano pag tinamaan ka na? Hmm. Ay di, maramdaman mo ngayon. Paano ngayon pag may namatay? May babalik mo. And do you think, Senator, baka may element din ng fear ng, kasi parang takot ng tao. Eh. Kita natin, SW survey, year after year, 7 out of 10 Filipinos sinasabi na takot sila, may JK din sila. So, siguro, kung takot ka may JK, sabihin niya, ayun, hindi, okay kami dyan. I mean, it's just natural survival skills, right? Yun ang rason, Richard, na ako nilalabanan ko, yung fake news, especially yung mga ginagawa ng mga troll farms. Kasi hindi na naririnig ang tama, hindi naririnig ang tamang data, hindi naririnig ang tamang information. Sapagkat nado-drone siya ngayon, na it's being drowned out by this Correct information, yeah. by this fake news and purveyors of wrong information. Let's talk about the other legacy of the previous administration, Pogo. Isa pa yan. Di ba? Speaking of scam, Yeah. ang daming scam yung mga, kasi napansin ng tao nung sinara yung mga Pogo, biglang bumaba yung mga scam na text-text. So, ibig sabihin, mga may correlation. At maliwanag yan, meron kaming data niyan. Noong unang-unang nahuli yung sa Las Piñas, yung 3,000 ang nahuli doon na mga Pilipino, together with around confiscation of 200,000 SIM cards. Ang next month noon talagang bagsak ang data ng number of scams reported sa ACG. Kasi during the time talaga namamayagpag, ang daming umiiyak na nabubudol na nawala ang pera sa kanilang mga online wallet. Na naluloko na, sir, akala ko kasi kailangan ko i-update ang Yeah. bank information ko, Yung kaya pala, ano siya, pag-click ko, scam siya. phishing scam pala. Kaya nung mahuli yun, nung sa Las Piñas, sa Las Biglang Piñas, bumaba yung ano. talaga makikita mo, 90% ang binaba ng number na yun. I was the DRDO of NCRPO during. Oh, tama naman mga kababayan, mga ka-GP Natics. Naging kapitbahay ko yan si General Torre dati. At 'di ba? Kahit kayo, siguro you can agree or disagree with me. Nung ang Pogo po, mga kababayan, ay simulang ipasara ng ating administrasyon ngayon, lalo na yung mga nahuli nila dyan na may mga maraming mga SIM cards, di ba? Nabawasan po yung mga text scam, yung mga phishing scam. Yun ang mahirap eh. Yung text scam, kahit papaano, mananawa ka lang dyan. 'Di ba? Pero yung phishing scam, yun ang matindi eh. Kapag halimbawa, nabigyan ka ng link, mga kababayan, at ito ay nakalink, yung cellphone mo ay nandun din yung mga, tawag dito, mga important information mo, na pwede nilang makuha, mahack, eh yari ka na, sigurado. Dahil dun sa phishing scam nila na ginagawa. Pero, nung ang Pogo po ay nasawata, napatigil, sinimulan, eh konti-konti po na nawala yung mga yan. During the time. And, Hindi ako DRDO. I was District Director of Quezon City during the time. and that's really legacy of the administration, letting all of these dodgy Pogos coming in, di ba? Napansin ko, sabi nga nila, Tama, umalis na yari daw bang yung mga account mo, Chinese, yung mga Patrick? Pilipino daw na take over, para nagkaroon ng technology. Tinuruan mo may technology transfer. Yun ang sinasabing ginalingan. Pero ang totoo niyan, di ba? Nakakita mo naman hanggang ngayon, nakakahuli pa rin kami ng mga Pogo, nakakahuli pa rin kami ng mga scammers. Right. Is that the legacy that you can really be proud of? Sino may dala yan? Sino may gawa niyan? At bakit nangyari yan? So it's something that make you question the claims of, the best of the best daw Kayo ba agree, mga ka-GP Natics, na si General Torre is one of the, masasabi natin, runner-up talaga ito para, gusto ko ito na maging PNP chief. May bayag eh. 'Di ba? Hindi siya yung kagaya ng iba na parang tuta-tuta. Ito si General Torre, matagal ko na kasing kilala ito. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, ngayon ko lang nalaman na naging kapitbahay namin ito dati. Pero si General Torre, nung ako po ay naggwardya way back 2015 hanggang 2016 yan. Nung ako po ay nagtitraining pa bilang isang gwardya bago ako napunta sa call center. Eto, nakilala ko to kasi ako mismo ang kumuha ng profile ni General Torre. 'Di ba? Kaya ako po nakilala to at mas sumikat ito nung kaya lang inamin niya na nagkamali siya doon, yung nagkaroon ng road rage diyan sa Welcome Rotonda at parang nagkaroon siya ng press interview.
'Di ba? Parang lumalabas doon na kinampihan niya yung ano, yung may barel, si SPO1 na Gonzales. Kaya ngayon, siya ay nag-resign. Siya ay talagang nag-tender ng resignation niya. Doon mo makikita ang isang opisyal na ito ay mayroong bayag, may paninindigan, na alam niya nagkamali siya, hindi siya karapat-dapat sa posisyon na yon. Ganun ang ginawa niya. Hindi siya nanatili doon at hindi nagpakapal-kapal ang muka na kahit mali ka na, 'di ba? Ang ginawa niya, sige, mag-tender ako ng resignation para magkaroon ng puwang yung gagawing investigasyon dito sa tao na to. Kasi pag nandyan ako, it could at least baka mamaya isipin ng tao, kinakampihan ko or magkaroon ng tawag dito, pag-aayos, mga kababayan, sa pamamagitan ko or maimpluwensyahan ko yung gagawing investigasyon. Malis siya. 'Di ba? Doon mo masasabi, ang taong ito ay talagang matino. Nakarang era, with all the kind of videos na nakita natin na habang kumakain sa restaurant, ay nagbabarilan. Yun ba yung Kaya batas hindi na maintindihan, sinasabi? paano mo sabihin na mas safe yung bansa mo? Bumaba daw yung snatching, pero tumaas yung homicide. Like, so parang okay lang sa'yo na mas kumonta yung snatcher, pero mas maraming patay. I mean, in what universe is that a more safe country? I mean, di ba, even mga Korean business community na panic nun, di ba, because of the horrible things that Of happen. course, So, of course. kaya nakakalungkot General, na parang they got away with this budol, disinformation for so long na hanggang ngayon, andun pa rin yung, sorry to say, kapal mo ka, to keep on saying, di, paano namin, lahat maayos, kayo kay BBM, kasi bangag yan, kasi ganyan yan. I think enough is enough talaga in that sense. So, Parang, you know, before they call somebody bangag or before they call somebody addict, teka muna, basahin muna natin ang mga previous pronouncements, di ba? Sino pa ang nagtitake ng painkillers at talagang, di ba? May admission naman eh. well, General, sabi nila daw, pag na-criticize mo yung sa anak, sexist daw. Pag criticize mo yung tatay, ageist naman daw. Sabi ko, ang hirap naman na situation. Si BBM lang daw pwede criticize. I mean, it's crazy. No? Lahat na lang ginagamit para lang hindi sila mag-criticize, no, General? Yun nga eh. Kaya nilalabanan natin ang fake news yan. Nilalabanan natin ang the wrong way of shaping public opinion. Kasi dapat it should be done within the bounds of the law talaga. Ako Tama. babalik talaga ako dyan. I-insist ko Tama. talaga. Let's do it legally. Tama, 'di ba? Pag tayo po ay nag-criticize, it should be within the bound of the law. Hindi pwedeng tayo, sabi nga nila, ang freedom of expression is not absolute. Dapat 'yan lagi, mga kababayan. Kagaya kanina, 'di ba? May mga bagay na kung tutuusin, pwede kong bira-birahin kung sino, kahit sinong tao pa 'yan. Taga Malacanang man yan o hindi. Kahit sinong tao, pwede nga natin birahin ng gusto eh. Ang problema, mga kababayan, kaya ako ganito lang, hanggang dito lang yung pagbira ko, dahil alam ko kung paano at alam ko din yung limitasyon ng pagsasalita natin sa freedom of expression. Yes, meron tayong karapatan na magsalita, mag-criticize kasi itong mga public figure na to is prone to public scrutiny, pero hindi pwedeng tayo ay makakaapak, hindi pwedeng tayo, mga kababayan, ay pakikialaman natin ang kanilang private na buhay. 'Di ba? Kung yan ay within the bound of the law, ito ay nandyan lang sa kanilang trabaho, walang problema. As long as lalo na yan ay ibinabalita ng mainstream media, pwede tayo magsalita. Pero kapag halimbawa, tayo po ay naninira na ng tao, kahit sabihin mo na totoo, na may babae, nagkaanak si ganito, ganyan, kapag naapektuhan yung bata, lagot ka rin, mga kababayan. 'Di ba? Kasi private na buhay na nila 'yun eh. Kanila ng problema 'yun. Not unless yung pambababae ng isang tao, halimbawa, meron nga ako na ulinigan yan eh, sa isang distrito, mga kababayan, na si lalaki ay nangangaliwa. Pumayat na daw yung babae, yung asawa, dahil nga nahuhuli si lalaki. Ngayon yun ang paninira sa kanya ng kalaban. Ang sagot ko naman dyan, hindi sa kinakampihan ko, mali talaga yung pangangaliwa. Di ba? Mali talaga yung pangangaliwa eh. Kaya lang kung sisirain mo yung tao dahil gusto mong makapasok at ikaw yung maging congressman, palagay ko hindi tama. Kasi, useless yung paninira mo eh. Unang-una, kailangan mo patunayan muna na yung tao na sinisiraan mo, na siya ay nambababae, ay ginagamit niya yung pera ng taong bayan para sa kanyang pambababae,
pwede. Pwede makasira, pwedeng ipanlaban mo yan doon sa kalaban mong congressman. Pero kapag halimbawa sinabi mo lang na hindi babaero yan eh. Kaya nga nangangayayat yung asawa, wala yun, mga kababayan. Walang dating yun doon sa kabilang kongresista. Bakit kamo? Sasabihin lang nung bakit. Anong pakialam mo sa buhay ko kung nang bababae ako? 'Di ba? Mali kung mali yung pambababae. Pero kung kalaban mo, sisiraan ka, sasabihin lang, di babaero yan, hindi dapat maging kongresista. 'Di ba? Ginagastos yung kaban ng bayan. Bakit? Napatunayan mo ba na yung kongresista na yun, kaban ng bayan ang ginagamit? Pero hindi ko kinakampihan mga kababayan. Wala akong kinakampihan sa kanila. Ang akin lang, sabi ko, kung maninira yung isa para siya ay makapwesto, dapat gamitin naman niya yung tama. Gamitin niya na sana sabihin niya talaga, may ebidensya ka ba na yung pera na to, kaban ng bayan, pera dapat yan ng distrito na to, ginagastos sa pambababae. Yun, pwede siyang manalo. Di ba? Let's do it legally. And what are the concrete reforms that are taking place right now in terms of making sure na never again mangyari dito, na kahit sino maging susunod na presidente, even if it's Senador Duterte, sana hindi na tayo babalik dun sa situation na bara-bara na lang. Well, you know, we deserve the leaders that we elect. Ganun Well, lang I'm yun. not sure, General. That's my problem. Parang hindi ko naman binoto yan. Yun lang. Yun lang. Gago ka, Richard. Hindi raw niya binoto si BBM. Kaya pala, hinahangaan mo, tanga ka. Diba? Number lang. Yun lang. But, you know, ito Pero naman, napapatawa lang si Richard. ito naman, 2025 na naman. Darating naman Sana ang eleksyon, naman. maririnig natin muli ang boses ng ating mga kababayan. Or so we would like to believe that it's that way. Or baka naman mamaya, yun na nga, isinyip na pala ng ibang mga forces ang opinion at resulta ng ating pinaksagradong proseso. So we just would like to at least do our share in ensuring that ito dapat meron tayong honest, orderly, peaceful, free elections para marinig natin talaga ang boses ng taong bayan at educated na taong bayan na alam nila kung ano ang kanilang ginagawa and what they are diving into when they cast their ballots. And what are the efforts the PNP is making to make sure na this is going to be hopefully the least violent? Pansin ko sa San Juan area, daming checkpoints, ang daming ganun. How effective are these checkpoints and how important are these Right, checkpoints TV. and activities to make sure na hindi magulo itong elections na to? Ang election operations naman, hindi naman bago yan eh. Napakarami ng elections ang ating dinadaanan. Every 3 years, Oh, dinadaan Sir tayo sa Richard. election. So, may mga template na dyan. But of course, dahil nagbabago nga ang operational environment, nagbabago rin ating mga strategies, tactics, mga policies natin dyan. Nagbabago rin at may mga adjustment ng konti para ma-address ang ibang mga nagbabagong mga concerns na lumalabas na mga issues dito sa community natin. So, the PNP is very responsive in that matter. We're making sure na natutugunan natin ang mga bagong pangangailangan na lumalabas. Are you hoping that this will be the least violent elections, the most peaceful elections? Is that an important target to show na we're maturing as a democracy? Of course. Kailangan talaga natin at every time and all the time na every election dapat narinig ang boses ang totoong boses ng taong bayan to make sure na the power that the leaders have really emanated from the people. And General, let's talk about a couple of high-profile figures that put you on the map. Of course, on one side you have Guo Huaping, who, anong status ni former Mayor Guo Huaping? AKA. Dapat yung AKA is the other way around. Yung Alice Go is the AKA. So, ano na siya? Stateless na siya ngayon. Basically, na-cancel na yung passport niya, di ba? Naku, pasensya ka na, Richard. There's another group of the PNP who are In charge of the really looking into that case, into that personality, and seeing through to ensure na pati ang mga support apparatus and support mechanisms niya ay malansag at hindi na muli mangyari yun. And I would like to defer the comments on them. And what about, of course, your man, Buloy? I mean, And he's he's running for Senate. I mean, last time I checked, 4% yata ang support niya. So, I can't believe it, Parang minsan, magugulat ka na lang kung... Sa bagay, ako'y naniniwala naman, nakita ko naman sa survey, napakababa niya. So, ibig sabihin ng mga Pilipino naman, ilan lang talaga. Yeah. Yun nga lang, ang kanyang mga supporters, yun lang maiingay. yeah. Kulelat. Pag number 26 ata, sige Buloy, no? Kung hindi 26, 28, mga kababayan, tapos sasabihin nila, natawa nga ako kanina eh. May nakita akong isang post, sabi yung ganon, babaguhin natin ang Pilipinas. May sumagot, mga kababayan, ang sagot, ayusin nyo muna ang kaso ninyo bago nyo ayusin ang Pilipinas. Yun yung may access sa kanilang broadcast Lori platform Ramos. na puro karamihan fake news ang ginagawa at kung ano-ano mga propaganda, yung propaganda arm niya. So, I can give credit to him regarding that matter, pero napaka-konti niya lang naman. And Sharon I really Canolas. I really Sharon. can't explain it if ever na iboto siya ng supportan siya
majority of the Filipinos. Magre-resign ba tayo lahat pag naging senador yan? Or... I just don't know what I'm going to do kung But you're ganyan. optimistic that kasi marami siyang different courts, di ba? Yung mga kaso sa kanya. Well, he's still on the FBI most wanted list. Yeah. To the degree that, again, I know this is purview of DOJ, mga other things, but to the degree that you can make a comment on that. Kasi ang laki ng sacrifice niyo personally to get Kibuloy where he is right now. But what is the status right now of Kibuloy? Will there eventually, is there a discussion about US also coming in eventually, or you want the domestic courts to take care of this first? I know, again, this is a sensitive issue. I'll ask Ambassador Romualdez about this separately again, but... He's wanted also by the United States Yeah. for violation of the laws of the United In the States US, yeah. that are also crimes here. Yeah. So pwede Human extradition. trafficking. So pwede siyang Extradite. upon the request of the United States dahil talaga namang dapat siya managot sa kanyang mga pinagkagagawa. Napakarami ng kanyang mga naloko, napakarami ng kanyang mga nabudol. Ang mga ilan lang naman na nagsasabi na suportado nila siya dahil mabait siya, etc. Konti lang eh. Dahil I have been in OJC for 16 days. Kung may 7 million siyang supporters na as he claimed, di noong September 1 pa lang, di sana pinuno niya ang KOJC ng lahat ng kanyang mga tao dahil yun ay pinaka-biggest day of the year nila eh. That's something like Foundation Day nila eh. So, wala namang dumating. Kasi nga, ang bilang namin, worldwide, I think ang kanyang membership is nasa hindi abot ng 5,000 eh. Hindi abot ng 5,000. Worldwide yun, ah. At hindi pa Akala ko sigurado ba 7 kung yung mga tao million? na Akala ko ba 7 million, General? Kasi sabi nila dun sa kanilang post ngayon eh, parang tawag dito, sa member ng KOJC, 7 million din sa Iglesia ni Cristo, etc. Total of 32 million daw ata yun, mga kababayan, kaya sure win daw sila. Eh nakita ko sa survey, yung survey nila, mga kababayan, na pang 28, 26. Pero wag ka, mamaya may ipapakita ko sa inyo pag second live natin, yung kanilang sariling survey. nabibilang namin na sinasabi dun sa mga iba-ibang mga lugar. followers yan ngayon. Mabait daw pagtulog, Patrick Lopez. Malayo. But just to remind you, I don't know if you can still say, sabi mo nagpahuli na lang siya sa dulo kasi baka mabuking pa siya lalo. May sinabi ka may papyaw ka nun eh, General. Yeah, kasi pag hindi siya sumurrender, talagang raransakin ko siya. Susunduin ko dun sa ilalim ng bahay niya kung saan man siya nagtatago dun sa loob ng bahay niya. Talagang papasukin namin siya. And So there's still more layers to uncover, is that what yeah, kaya sa tingin ko, talagang sumurrender na lang siya. Wala naman siyang ibang option eh. Unless, otherwise, ganun lang, mapagod lang siya. Mabisto pa kung ano mga sikreto niya doon sa kanyang Bible school. Na ngayon ay sa tingin ko naman, andun ang wanted na dalawa yung wanted ng US dahil may dalawang may US warrant doon. Naku po, mga kababayan, dinivulge na ni General Torre. Ito yung sinasabi natin dati, kung natatandaan nyo po. Kaya sabi ko, itong si Kibuloy ay sumuko na. Dahil malamang sa malamang, kasi kung hindi siya susuko, patuloy pa rin ang search warrant. Di ba? Patuloy pa rin siyang hahanapin. At kung pag hinanap itong si Kibuloy, mahagilap nila at matatagpuan na baka maya taguan ng kriminal yung KOJC, bakit may kasama pa siya doon. 'Di ba? Kaya napilitan na itong lumabas at naniniwala daw si General Torre, mayroon doon dalawang pugante ng US, mga kababayan. Pero ang sabi niya, darating panahon, tatrabahuhin din namin yan. Matter of time, bago namin hanapin ulit kunin yun. Actually, nagbiro ako, General, sa mukhang nagiging expertise mo na to. Kaya nung nagkaroon ng showdown sa South Korea, yung presidente nila ayaw magpahuli. Sabi ko, padalan na si General Torres sa South Korea. Baka pwede ko magbukas ng private company pag retired ka na, General. Mahuli ng mga world leaders na. Manhunter. Manhunter! Mercenary manhunter. Parang ano yun, parang Pwede. Wagner ng mga gano'n. Good idea. Diba? It's a good... Now, speaking of manhunt, ano na yung status ng ating mga paboritong abogado ng bayan? Because I was talking to Justice Carpenter, I'll talk to him later again. Parang tingin niya, ang game plan niya is, di ba dahil hindi siya nagpakita sa Quadcom, so hinintay lang niya matapos yung Congress na ito, and then babalik na siya. And sa pagkaalam natin, si Panelo ngayon ang star nila. Tuntua si Panelo kasi siya na yung star. Ako, naniniwala Patrick Lopez na nandun din si Bantag. Nandun din sa KOJC. Pero baka daw pag tuloy-tuloy yung sa impeachment, babalik na si Harry, the greatest lawyer, okay. So, kamusta? Ano natin ang latest? Dubai, Abu Dhabi, Casablanca? Meron kaming certification sa kanyang paglabas ng bansa. Pati sa kanyang nilandingan na bansa ay nalaman na rin namin. Ngayon,
Matter of time, matter of Basta time. magandang bansa ba to? Ano ba? Marami bang skyscrapers? Marami bang mga pageant Okay, malapit ka Mr. na. Universe, Miss Universe? Mr. Universe siguro. Kung saan marami Mr. Universe, baka nandun siya. Ayaw ka talaga, General Torre. Kung saan daw mas maraming, mga kababayan, yung marami daw yung nagpa-pageant. Di ba? Si AR de la Serna. Para, loko kayo, ha? Oh. DJJ Championship Jiu-Jitsu. I was just curious. Baka, I mean, I don't know what's anong niya. So, paano kung babalik siya after patapos ng Congress? Is there still grounds for the PNP to go after him or it's just a Quadcom issue lang? As long as merong legal basis para siya ihulihin, huli namin siya. And- We'll enforce the law. But based on the alleged connections to Pogo and all of that, is there enough legal basis for the PNP to go after him? Kasi, kaya nga, so far, ang context is yung Quadcom, di ba? Na pinapatawag siya. So, parang siguro tayo ang issue niya, hintayin ko na, I'll just wait this out, tapos na next Congress, then wala ng Quadcom. But what you're saying is that there could be still grounds to go after him. Well, I love Monday.com. What's Monday.com? Walang iya to. Patalastas na to, ha? sa magiging takbo ng mga kaso regarding dyan sa iba-ibang mga kasong kinakaharap niya na impleaded siya. Pag lumabas ang warrant niya yan, di isi-serve natin. Basta as long as there's legal basis, there's Ako, Roque, magtago ka na. we have to always Magtago ka na sa saya ni AR. Huhukayin ka dyan ni General Torre. Sabi ni Esteli Ongkal, naniniwala po ako na kaya sumuka na si Kibuloy, baka matutun pa ang mga tinatago niya mga armas, droga, etc. Nako po, alam niyo pare-parehas po tayo ng iniisip. Ako, bukod kay Bantag, mga kriminal doon na nagtatago, pugante nga ng US, to sabi ni General Torre, baka meron din mga armas dyan, tama po kayo. Kasi nga, ang sabi ni Dutae, mga kababayan, mahilig daw po ito sa mga barel. At syempre, pag may mga barel, hindi dyan mawawala, mga kababayan, yung usapin po ng droga. 'Di ba? Baka mamaya yung droga dyan, may laboratorio pa. 'Di ba? Hindi lang basta-basta droga ang nakatago, kundi baka laboratorio pa. Kaya nga, ayaw nilang payagan, hinaharangan nila si General Torre na mag-ikot-ikot at hagilapin at puntahan ang lahat ng lugar ng KOJC. Pabalik tayo sa batas. Kung ano ang sinasabi ng batas, hanggang doon lang tayo. Hindi tayo pwedeng sumobra ron. Sapagkat pag lumabas na tayo sa ambit ng batas, chaos na yan. Teka lang, mag-YT premium ka kasi GP. Nako po, sayang. Pag mag-YT premium ako, bayad pa yon. Kayo naman, konting-konti lang yung patalastas eh. We are already towards the end of the discussion. I know, General, you have to head to your next important meetings, and thank you for providing us this time and opportunity. But the reason I keep on asking at nagko-follow up ako sa mga issue na yan is because ang ayaw kong mangyari, General, yung cyclical lang tayo, seasonal. Alam mo yung nakita mo yung calendar ng mga notorious na tao, parang si Kibuloy ng April, ganyan si Alice ko. Yung parang ayaw ko maging ganun matrivialize. Kasi kung ang init-init ang issue na ito, daming hearings, and then wala rin mangyayari. Or makikita mo, next thing na, tumatakbong senador pala, yung isa, muntik pa nanalo, ganun. Magiging cynical ang tao eh. Tsaka mawala ng tao ang tiwala sa rule of law. Kaya nga, I keep on following you, with you, General. Siyempre, nagpapatawa tayo, but actually, on a more serious note, I just want people to realize na may mga taong katulad niyo po, General, na tuloy-tuloy yung dedication niyo to rule of law. And rule of law is not easy. It takes time, it takes evidentiary effort, of course, dadaan ka sa korte, beyond reasonable doubt, dapat yung threshold of evidence. Hindi naman hard sell, but for people na medyo nawala ng hindi naman nawala ng pag-asa, pero yung tiwala nila ay medyo kulang-kulang ngayon dahil nakita nila year after year ang daming hearing pero andyan pa rin, nangyari pa rin. What do you have to tell them in terms of reassuring that the Philippines is moving in the right direction on the rule of law question? Ako, totoo mga kababayan, at sobrang panatiko talaga ako ni General Torre. The first time na, nung nakilala ko siya way back 2015, walang dating pa sa akin si General Torre. Siyempre, di ko naman siya kilala eh. It is a matter of trabaho lang talaga. Kaya ako lumapit sa kanya noon, di ba? Kailangan kong kumuha ng isang profile ng isang tao and he's the one na nakaupo noon. Now, nung nagkaroon po nung 2023 ata yun, or 2022, yung nagkaroon ng road rage sa Quezon City sa Welcome Rotonda, that's the first time na sabi ko, this person is talagang taong may prinsipyo, taong may dignidad, at talagang alam niya yung ginagawa niya. Yes, tao tayo.
Sabi mo, GP, alam niya yung ginagawa niya. Eh bakit parang kinampihan niya yung Gonzales? Ganito nga mga kababayan, kaya sinabi ko na alam niya yung ginagawa niya kasi alam niya na nagkamali siya. That's why what he did is tender his resignation, nag-resign siya, tapos para mapagbigyan yung nangyayari pong investigasyon at hindi niya maimpluwensyahan yon. Doon pa lang masasabi na natin ang isang tao na to ay talagang may paggalang, may respeto, may prinsipyo. Okay, tapos dumating ang panahon na itong si Kibuloy, mga kababayan, na kahit nasabihin natin, tinutuligsa siya, sinasabihan siya na diwata, kung ano-ano, negro, at kung ano-ano pa na mga paninira sa kanya. Pero, he stood his ground. 'Di ba? Tumindig siya doon. Kahit na ano ang ginagawa sa kanya, kahit meron din mga physicality na na nangyayari doon, pero nanindigan po siya. Alam naman natin kung ano itong mga kalaban na to. Talagang sisirain at sisirahin yung pamilya mo. Pero sobrang naging tahimik siya. Hindi natin alam na taga Davao din pala ito. Nagulat na lang tayo. After niya na makuha itong si Kibuloy, nalaman natin may bahay din pala sa Davao itong si General Torre. Mga kababayan, masabi ko nga isa sana sa maging PNP chief natin one day itong si General Torre. Alam mo yung rule of law talaga kasi. Hindi yan ang hindi natin pwedeng i-dispense. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang yan na sige, wala na muna rule of law, bahala na si Magellan, bahala na si Batman. Hindi pwedeng ganoon eh. Ito, 2 weeks, 3 weeks ago, may isang bata na supposedly nahablutan ng cellphone. Tumakbo sa looban, hinabol niya yung ng hablot ng cellphone niya. Nasalubong niya ngayon yung mga kasama, kakilala, kamag-anak ng taong nang hablot ng cellphone. Sinigaw na, magnanakaw, hinahabol ako. Pinagsasaksak, patay. Nang inimbestigahan natin, ay ang bata galing sa Northern Samar. At pagkatapos pumunta ng Manila, kasi nagre-review. Kukuha ng criminology exam. So, yan ba gusto natin? Na kung sinong may sumigaw, wala nang rule of law, saksakin na lang natin kaagad. Paano sa ganitong case? Mali. Pari patay ang bata. Iyak ang nanay. Ano ngayon? Pwede ba natin sabihin, sorry, pasensya na at nagkamali kami? Hindi pwedeng ganun. Because once we dispense with yung rule of law, ayan na, chaos na yan. Okay lang yan kung hindi ikaw tinamaan. Eh, pag ikaw tinamaan o ang kapamilya mong tinamaan. And, it's very selfish kung isipin natin sarili natin. Tama naman, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Pag sinabi nating rule of law, it should be applied to anybody. It should be applied to everyone pala. Yun ang right term. Diba, hindi pwedeng very selective ka lang to apply those law na ginagawa natin. Kaya nga po, unang-una, inayawan ko itong si Colonel Busita diba? Si Congressman Busita dahil sinabi niya, tayo ay gumagawa ng batas. Yes, gumagawa kayo ng batas dahil kayo ay mga lawmaker. Pero when he was asked about Sara Duterte, sabi niya ganun, wala daw po tayong mapapala. Eh kung mapatunayan man natin at ma-impeach natin, may mapapala daw ba ang sambayan ng Pilipino? Napamura talaga ako. Hindi ko na lang pinarinig, mga ka-GP Natics. Talagang nabwisit ako dito kay Congressman Busita. Ganyan ka palang tao. Akala ko mabait ka. 'Di ba? Tinutulungan mo ang mga rider na kagaya namin. Pero hanggang doon ka lang pala sa maliliit na tao. Tama, tinutulungan mo yung maliliit na tao. Pero pag malaking tao na, tinutulungan mo rin. Tinutulungan mo na hindi maging accountable sa mga bagay-bagay. So ngayon, ang hamon dito ni General Torre, mga ka-GP Natics, debate na daw kayo. Mga DDS, saan daw ba ang pinakatahimik? Dapat isipin natin as a community. Kaya nga team itong Philippines eh. Team Philippines dapat ito eh. Dapat may unity. Palaging sinisigaw natin mga politiko, unity. And agree naman tayo doon. Unity. Ano mag-unite sa atin? Pagalitan na naman ako ni Captain Dalupi. Sorry guys nanghihiram lang tayo ng video nire-reactionan lang natin. Jen, do you think people have to hear more yung mga kwento ng mga biktima? Kasi sa akin, Kawamura dahil na yung case ng Argentina kung saan na-hold responsible yung mga generals na involved sa mga abuses, yung desaparecidos. Ang nangyari kasi doon is pinakinggan ng tao yung mga horror stories ng mga biktima, yung mga rape, na torture. Akin kasi parang general pagdating sa issue sa mga abuso, EJ case ganun. Puro ang narinig ng tao, mga politiko, abogado, journalist, mga katulad natin. Pero sa tingin ko,
hindi pa natin masyadong narinig pa yung kwento ng mga tao. Yung mga biktima na minention mo, kanina lang we mentioned 3 or 4 different biktima. Yung namatay sa Quezon Avenue, nagre-review lang ng nursing. Ito, galing lang Samar, nagre-review ng criminology. Like, these are human stories. Ito yung mga tao, kababayan natin. Napaka-tragic itong do you think dapat, kasi sabi nga tama naman, may education problem naman tayo. Pero sa aking palagay, bilang Kristiyano, may konsyensya naman tayo. Siguro kung marinig ng tao itong mga kwento na ito, magkakaroon sila ng mamulat sana sila, di ba? Yun nga masama nag-evolve na tayo sa parang napaka-impatient natin maghintay para sa tamang proseso. Gusto natin palagi, shortcut. Gusto natin palagi, ito na kaagad. Patayin na lang yan. Pwede ba yung, paano pag kamag-anak mo na nga? Paano pag ikaw na ang sinabihan na patayin na lang yan? Wala na pala yung presumption of innocence unless you are proven guilty and pronounced by the courts na talagang guilty ka nga after the state presented proof beyond reasonable doubt against you. Wala na ba yun? Shall we dispense with it? Hindi po pwede. So, Yan ang sinasabi natin, mga ka-GP-natic. Sa Stanley Digong, wala na yung presumption of innocence. Ang lagi na lang sinasabi, mga ka-GP-natics, meron daw tayong no person shall be deprived of life, liberty, property without due process of law. Diba? Yan lagi sinasabi nila. Pero sila mismo hindi po sumusunod doon. Papatayin na lang yung tao, inalis mo na yung kanilang yung buhay, dinideprive mo na yung buhay nila, makapamuhay, 'di ba? Pero mga kababayan, hindi mo ibinigay yung pagkakataon sa kanila paano kung ang iyang tao na yan ay hindi pala guilty, inosente pala, pero pinatay mo na kasi napagbintangan lang nung mga kalaban sa politika or kaya ay idinawit lang para maalis na kalaban nila. Hindi po ba, mga kababayan? Kagaya nga po na sinasabi ko sa inyo ng isang call center agent na kasama namin eh. Yun ang matindi. Nakaaway niya lang yung kapitbahay nag-report, sabi addict daw siya. Tapos nung pinuntahan ng mga pulis, pinapipirma ng waiver. Kung ano daw mangyari sa kanya, walang pakialam. Yung mga pulis, walang pananagutan. Yun ang mahirap eh. Meron tayong rule of law. So dapat, yun ay sundin. 'Di ba? Huwag tayong mag-shortcut. Yung doon kasi kay Digong, shortcut eh. Mga kababayan, sa sobrang shortcut, masyadong inabuso. Oh. Kapag naparusahan, nakulong, sasabihin ni Digong, guilt is personal, anak ng tinapa. No. Sabi ni Patrick Lopez, hindi pa kasi na-experience ni Digonyo na patayin ang pamilya niya. Paano ma-experience nila? Takot nga lahat ng mga tao sa kanila. 'Di ba? Sa Davao, sino lang ba ang pumalag sa kanila? Etong si si Walde Carbonell. Harapan daw na magpatayan sa sa harapan ng munisipyo. Pero other than that, patalikod. 'Di ba? Sabi nga nila Las Cañas, itong mga to, hindi yan kikilos nang walang inuutusan. Laging may mga tao. O, sabi ni Teresita Miranda, tama Idol GP last year, hanga ako kay Busita, ngayon ayaw ko na sa kanya. Pare-parehas po tayo. Hindi ko alam kung ano naging paninindigan ni Colonel Busita, mga kababayan. Baka mamaya, di natin alam ha. Pero, sana naman, hindi nabayaran. 'Di ba? Baka mamaya bumaliktad na ganun dahil baka nabayaran. Kasi sabi niya dati, meron siyang interview na binabanggit niya na siya daw ay kaya siya umalis sa pagkapulis dahil sabi sa kanya patayin niya yung mga kriminal. 'Di ba? Kapag sumuko, mga kababayan, patayin pa rin. Pero hinuli niya po ng buhay. Isa lang ang namatay. Tapos nagagalit sa kanya yung officer niya. Kaya siya umalis. Ibig sabihin, hindi niya gusto. Tapos biglang-bigla. Mga kababayan, pagdating sa bagay na yan, nagulantang ako, merong interview na naman siya nung nakaraan, ang sabi niya daw, hanga daw siya kay Digong. Dahil hindi naman daw inutos ni Digong na patayin yung tao na walang laban. Patay tayo dyan, mga kababayan. Samantalang sinabi ni Digong, bigyan ng chance na lumaban, pag ayaw, bigyan ng barel. Oh, anak ng tinapataw. Oh. Nung panahon ni Digong, pag may pumutok na kwitis, kahit kwitis, nagpapasukan na tao dito sa lugar namin kasi iniisip ng lahat,
na may dinedo na naman. Totoo. Lahat naman tayo, kahit kami noon. Ako, madaling araw ang pasok namin ni JDB dahil sa call center. Mga kababayan, naku po, sabi ko sa inyo, katakot-takot na takot. Baka mamaya, isa ka sa mga, alam nyo na, dahil kailangan po nila ng kota-kota, 'di ba? Baka isa ka sa madamay o isa ka sa mapagtripan. Mahirap na. Oh. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa araw na ito at nawa ay magkita-kita po muli tayo mamaya. Ito naman ay sinubukan ko lang yung ating internet kung papalag. Awa ng Diyos, pumalag naman. Baka pwede na tayo mamaya na medyo mag-live ulit. Okay? Maraming salamat po muli sa inyong lahat at magandang hapon. Lalaine Vargas Caden, thank you so much.